Kapag iniisip natin ang mga pinakamapanganib na hayop, madalas pumapasok sa isip natin ang leon, tigre at oso. Ang laki, lakas ng kagat at mga kuko ng hayop ay hindi palaging sumasalamin sa tapang o bangis nito. Ang hayop na tatalakayin natin ngayon ay may katamtamang laki at timbang, ngunit kabilang sa pinakamabangis, handang lumaban sa kahit sinong kalaban anuman ang laki o bigat. Kung natatakot ka sa lobo at oso, mas dapat kang matakot sa hayop na kayang labanan sila. Kilalanin si Wolverine, ang walang takot at agresibong kamag-anak ng honey badger. Ang Wolverine, o sa siyentipikong pangalan na gulo-gulo, ang pinakamalaking miyembro ng pamilya ng weasel, maliban sa sea beaver at higanteng otter, pero mas parang mga kamag-anak silang nabubuhay sa tubig. Maiikli ang kanilang mga paa, matipuno ang katawan at mahaba at mabalahibo ang buntot. Ang balahibo nila ay dark brown o itim na may mapusyaw na kayumangging guhit sa katawan. Masyadong malaki ang kanilang mga paa at may matutulis na kuko sa dulo. Tinatawag ding skunk bear ang Wolverine dahil sa kanilang malakas na amoy na parang skunk. Ang Wolverine ay umaabot hanggang 3.5 talampakan ng haba at tumitimbang ng 22 at 42 libra, kaya hindi ito malaking hayop. Sa totoo lang, kung hindi mo alam, cute ang hayop na ito na parang teddy bear at badger. Mas nagmukhang teddy bear dahil sa maliit na ulo at bilog, maiikling tainga. Sa pagitan ng mga tainga ay may hanay ng matutulis at matatalas ng ngipin na ayaw mong lapitan. Di tulad ng kamag-anak niyang honey badger na sa maiinit na lugar nakatira, ang Wolverine ay naninirahan sa malamig na bahagi ng Europa, Asia at Hilagang Amerika. Mayroon itong mahaba at makapal na balahibo na nagbibigay daan dito para mabuhay ng komportable kahit sa matinding lamig, at ang mga paa nito ay kahawig ng sa oso na tumutulong dito para mabilis na makagalaw sa niebe. Mabilis ang Wolverine para sa laki nito, kaya nitong tumakbo ng hanggang 3 milya bawat oras. Para sa kaalaman ng lahat, ang pinakamabilis na tao sa kasaysayan, si Usain Bolt, ay umabot lang sa 27.5 milya bawat oras sa sandali. Kaya kung sakaling habulin ka ng mabagsik na hayop na ito, mas mabuting magpaalam ka na lang. Kung akala mong ligtas ka sa pag-akyat ng puno, mag-isip ka ulit dahil kaya ring umakyat ng mga Wolverine. Makapal ang balahibo ng Wolverine at tumataboy ng tubig. Nakikinabang ang mga Wolverine sa malamig na Arctic dahil hindi nagyayelo ang balahibo nila, kaya mainit at tuyo sila. Sa Mayo hanggang Agosto na panahon ng pagpaparami, poligamo ang Wolverine. Ang mga babae ay nakikipagtalik sa lahat ng lalaking makita sa teritoryo nila. Tulad ng tao, hindi lahat ng Wolverine ay may kapareha. Habang ang iba naman ay nagkakaroon ng pagkakataong makipagtalik ng maraming beses. Pagkatapos ng prosesong ito ng pag-aanak, maaaring piliin ng babaeng Wolverine na ipagpaliban ang pagtatanim ng itlog hanggang sa hindi inaasahang panahon sa huling bahagi ng taglamig o unang bahagi ng tagsibol. Pagkatapos nito, susunod ang panahon ng pagbubuntis na tumatagal ng 30 hanggang 50 araw. At pagkatapos nito ay sabay-sabay na ipinapanganak ang 3 anak. Ang mga batang ito ay kadalasang ipinapanganak na bulag, bingi at may bigat na halos 1 libra. Walang tulong mula sa ama, mag-isa lang na inaalagaan ng ina ang 3 anak na mabilis lumalaki dahil tumitigil na silang sumuso pagdating ng 3 buwan. Sa puntong ito, nakakakita, nakakarinig at nakakakain na ng solidong pagkain ng mga anak. Kapag naging independent, mga 9 na buwan, pinalalayas na sila para maghanap ng sarili nilang teritoryo. Ang mga Wolverine ay sobrang territorial, na umaabot sa 1,250 milya kwadrado ang sakop, kaya madalas silang nag-iisa at bihira sa kagubatan. Dagdag pa rito, iniiwasan ng mga hayop na ito ang mga lugar na tinitirhan ng mga tao. Gayunpaman, sila ay napakamapangahas na mga hayop na hindi pumapayag sa kompetisyon, kaya kapag sila ay naipit, hindi sila magdadalawang isip na umatake. Ang Wolverine ay tagalinis at kumakain ng karne. Bukod sa mga bangkay, madalas din silang kumain ng malalaking hayop gaya ng moose, caribou, kambing sa bundok at mas maliliit na hayop tulad ng daga, ground squirrel, pati itlog ng ibon at berry. Madalas itinatago ng Wolverine ang pagkain kapag marami ito. Ang mga matapang na hayop na ito ay may lakas ng loob na agawin ang pagkain mula sa kahit anong ibang hayop. Grupo ng mga lobo, fox at cougar, wala silang pakialam.
Kapag gutom ang Wolverine, nambubuli at nagnanakaw ito kahit sa pinakamalalakas na hayop. Kung walang malalakas na mandaragit, kaya ng Wolverine manghuli ng sarili nilang biktima gamit ang lakas at galing nila. At hindi na mahalaga sa kanila ang laki ng biktima. Kilala silang umaatake ng mga usa na doble pa ang laki kaysa sa kanila nang walang kahirap-hirap. Tingnan mo lang itong kamanghamanghang Wolverine na umaatake sa isang reindeer na halos 3 beses ang laki kaysa sa kanya. Tinarget agad nito ang leeg ng reindeer at sinugatan ito ng paulit-ulit gamit ang mahahaba niyang kuko. 6 na ulit nang itinaboy ng reindeer ang Wolverine, ngunit ayaw pa ring sumuko ang Wolverine. Nagpatuloy silang lumaban hanggang nasugatan ng husto ang reindeer, tapos nagtago ang Wolverine sa palumpong para hintayin ang huling sandali ng biktima bago kainin. Nagdadala ang matinding pagulan ng niyebe ng mas maraming pagkain sa mabagsik na mga ngaso dahil maraming hayop ang naipit at namamatay sa ilalim ng kapal ng niyebe. Kasabay nito, kilala ang ilong ng mga ngaso sa sobrang sensitibo kaya nitong maamoy ang biktima at mga hayop na nakalibing pa. Kaya nilang hanapin at hukayin ang mga hayop na nag-hibernate sa ilalim ng niyebe para kainin. Kaya nitong maamoy ang anumang biktima kahit nasa lalim na 20 talampakan at kung may mga hindi inaasahang bisita na gustong makisalo sa pagkain, inilalabas nito ang mga ngipin at kuko para sa mabangis na labanan para sa hapunan. Malalakas ang ngipin nito kaya nitong baliin ang buto at kuko at may special itong umiikot na pang-itaas na bagang. 90 degrees para mabilis mapunit ang laman. Dahil sa matinding gana sa pagkain, ang Wolverine ay isa sa pinaka-nakakatakot na mandaragit sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng katotohanan ang kanilang matutulis na kuko at ugali ay nakakatakot para sa maraming hayop na manghuli ng Wolverine, isa pa rin sa mga regular na mandaragit nito ay ang lobo. Hindi tulad ng ibang hayop, ang mga lobo ay nangangaso ng grupo kaya mas madali nilang pigilan ang Wolverine at hindi ito makatakas. Alam ng Wolverine ito kaya iniiwasan niya ang teritoryo ng mga lobo para iwasan ang biglaang pag-atake. Sa kagubatan, bihira itong mabuhay ng higit 10 taon. Gayunpaman kapag inaalagaan, maaari silang mabuhay ng hanggang 17 taon. Ang likas na pag-iingat ay nagbibigay daan sa Wolverine na iwasan ang hindi kinakailangang mga sagupaan at ang pangunahing kaaway ng hayop na ito ay gutom, kung saan madalas mamatay ang mga batang anak at ayon sa batas ng kalikasan, ang pinakamalalakas lamang ang nabubuhay. Sa ngayon, wala pang eksaktong bilang ng population, ngunit ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List, kasalukuyang itinuturing ang Wolverine bilang species na least concern. Ibig sabihin ay marami pa itong population at malabong bumaba agad para maging banta sa pagkalipol. Gayunpaman, may isa pang malaking banta sa mga Wolverine at ito ay ang pagkawala ng kanilang tirahan dahil patuloy na sinisira ng mga tao ang kanilang tirahan para sa pag-unlad, pagmimina at pagtutroso. Isa pang banta ay ang pagkakapira-piraso ng tirahan na karaniwang dulot ng mga kalsada at iba pang mga proyekto ng tao na pumipigil sa mga Wolverine na malayang makalipat sa iba't ibang lugar kaya nagdudulot ito ng inbreeding at pagbaba ng genetic diversity ng population. Lalong lumalala ang pinsalang dulot ng tao dahil madalas ding nahuhuli at pinapatay ang mga Wolverine ng mga tao dahil itinuturing silang banta sa mga alagang hayop at ari-arian. Hinuhuli ang mga Wolverine at ginagamit ang balahibo nila sa paggawa ng parka at coat. Karaniwan nilang nilalagay ang makapal na balahibo ng Wolverine sa mga hood ng jacket. Habang sinisira ng tao ang tirahan ng species na ito, dagdag banta pa ang pagbabago ng klima. Habang umiinit ang klima, nababawasan ang bilang ng maliliit na hayop at bangkay na pangunahing pagkain ng Wolverine. Sa Arctic, natutunaw ang niebe at yelo dahil sa init, kaya nawawala ang taguan ng mga Wolverine at nagiging madali silang biktima ng lobo at oso. May isa pang banta ng mga sakit tulad ng canine distemper, isang virus na nakakahawa sa mga Wolverine na may mga sintomas tulad ng pagsusuka, pangingisay, pagtatae at sa ilang kaso, maaaring ikamatay. Sa kabila ng lahat ng mga banta na ito sa population ng Wolverine, may ilang mga pagsisikap na isinagawa upang mapangalagaan ang mga hayop na ito at ang kanilang tirahan. Sila ay nasa ilalim ng protection ng Berne Convention at ng Habitats Directive at ilan sa mga proyektong ipinatupad ay kinabibilangan ng proteksyon at pagpapanumbalik ng tirahan, sapat na pananaliksik at mga kampanyang pang-edukasyon upang maayos at sapat na mapataas ang kamalayan.
Ibahagi ninyo kung ano ang palagay ninyo tungkol sa matapang, mabagsik, buto ang pinipisa, matalim ang kuko, walang takot, agresibo, matatag, mapangangkin, matapang na mga ngaso, mamamatay tao at mabangis na hayop na ito sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like sa video na ito, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamanghang mga hayop. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.